Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, happy Monday sa inyong lahat. DPWH District Engineer na nagpaulat na nuhol, kakasuhan at sampahan ng mga kaso ni Batangas 1st District Represent Leonardo Legarda Laviste. Ang Department of Public Works and Highway Batangas 1st District Engineer na umano'y nagtangkang manuhol sa kanya upang hindi maimbestigahan ang anomalya ng flood control project sa kanilang distrito na nakakulong na ang district engineer sa Taal Municipal Police Station. Alright, panoorin po natin yan guys. And don't forget to subscribe this channel, Rob Trip. Alright. The case is planned to be filed at the office of the Batangas Provincial Prosecutor on Tuesday, August 26. We should not tolerate any corruption in DPWH. We should demand projects at better quality and lower cost and obligate contractors to correct any deficiencies immediately without additional cost to the government. Nasa 3.12 million pesos umano ang tinangkang isuhol ng Department of Public Works and Highways o DPWH Batangas 1st District Engineer kay Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Laviste noong Biyernes, August 22. Ito ay upang pigilan ang ginagawang investigasyon sa mga anomalya sa flood control project sa unang distrito ng Batangas. Batay sa spot report ng pulisya, nagngangalan ng District Engineer ng Balayan, Batangas na si Abelardo Calalo, 51 years old. Si Kong Leandro may tinawagan po siyang tao na nag-inform sa akin ng mga detalye. Kaya pumunta po kami doon. Nabutan namin si DE. Ayan, dapat isa-isahin, no? Mga ng mga DPWH engineering. Alright? Na may hawak na eco-bag at may lamang pera. Base po sa inventory namin, inabot siya ng 3.1, 26.9. Ganyan pa. Wait, sinabi po ba kung para saan siya ng pera? Ongoing pa po kasi yung investigation, hindi pa ako makapagbigay ng eksaktong detalye. Tumangging magbigay ng pahayag si Calalo sa mga kawani ng media. Kasalukuyang nakadetene ang District Engineer sa Taal Municipal Police Station. Engineer, totoo po ba yung aligasyon po sa inyo na nanuhol po kayo kay Congressman Laviste? Nakatakdang maghain ng kaukulang kaso si Batangas 1st District Representative Laviste laban sa naturang DPWH Batangas Engineer araw ng Martes, August 26. Ito yung Binambang Riverbank Protection Project na isa sa mga proyektong iniimbestigahan ng tanggapan ni Congressman Laviste. October 2024 nang masira ito dahil sa Bagyong Christine. Isa ito sa mga sinisiyasat ng mambabatas dahil sa umano'y substandard na materyales at hindi matibay na pagkakagawa. Naniniwala naman ang kapitan sa Barangay Santol na mahina ang pundasyon ng Binambang Riverbank Protection Project. Ayon naman kay House Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, posibleng maibilang sa gagawing legislative inquiry ng House Infrastructure Committee o Infracom ang umano'y tangkang panunuhol kay Congressman Ayan, dapat ikulong yan, no? Tangkang panunuhol. Laviste at pakikiusapan ng mambabatas na maglahad ng iba pang detalye kaugnay nito. Git naman ni House Committee on Human Rights Chairperson at Manila 6th District Representative Benny Abante, dapat matukoy kung sino ang mga kasabwat ng District Engineer. Kailangan din anyang mapapanagot sa batas ang mga ito. Palagay ko, yung DE, kinakailangan din imbestigahan at tanungin kung sino ang taong behind him. Sapagkat palagay ko, hindi lang siya yan eh. Palagay ko, mayroon pang malalaking tao dyan behind the DE. At baka mamaya, itong DE ito ay nagiging parang ano lang eh. Ano tawag doon? Ginamit lang sa kanyang mga bagay. Kawawa naman, no? So, kinakailangan mag-drop na ng names yung DE. Ilang mambabatas naman ang kumilala sa hakbang ni Congressman Laviste laban sa DPWH District Engineer. Ayon kay House Good Government and Public Accountability Chairperson, Manila 3rd District Representative Joel Chua, dapat agad na magpataw ng karampatang administrative sanctions at criminal charges laban sa District Engineer.
Umaasa naman si House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na magsisilbi itong babala sa iba pang tiwaling opisyal. Oo, lahat na, no? Batay sa inilabas na pahayag ng DPWH, aalisin sa pwesto ang sangkot na DPWH District Engineer at papatawan ng preventive suspension. Rosa Licoz, Ayan, lahat papatawa, no? Makikitang may kaso at kakasuhan nila. Alright? Tanapol ko upang uhumbingi at ihabla ang isang police colonel na naging CEO namin sa Special Operation Division ng Highway Patrol sa Cab. Alright, ito naman ay ex-chief ng HPG Task Force. Ito ay limbas kusahang tumatanggap ng suhol sa inarestong individual. Alright? Kami po ay hinabla ng aming CEO sa ombudsman dahil lang sa isang pagtrabaho namin ng tama para po sa isang tunay na serbisyo. Huwag mamasamain ha. Inaayos natin ang pagkakaintindihan ng ano ha. Kung ano man yan nangyari dyan, ito ang team leader. Mabait na bata to. Patismis mo na yung patismis, wala nang tigtanin. Ito ang video ng pakikipag-inuman ni Colonel Romel Istolano sa nahuling suspect na si JJ Javier. Sa video, tila pinag-uusapan kung paano ipinadidismiss ang kaso laban kay Javier. Ayon kay Police Senior Master Sergeant Aladin Orale, Ayan, dapat ikulong din yung mga yan, no? si Javier ay nahuli nila sa Parañaque noong June 13 dahil sa paggamit ng blinker at walang plaka sa likod ng sasakyan. Wala rin umano itong maipakitang ORCR. Nakuha din umano sa mamahaling SUV ni Javier ang baril at C4 na isang uri ng pampasabog. Ito ay sapat na dahilan para sampahan nila ito ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law at Republic Act 9516 o Illegal Possession of Explosives. Ngunit, pinagalitan umano sila ni Colonel Estolano sa ginawang paghuli at pagsasampa ng kaso laban kay Javier. Pinagalitan niya pa nga ako eh. Sabi nung una na, sabi niya, sino bang CEO mo? Nung malaman niya na si JJ, sabi ko, ikaw sir, o ba siya nag-operate, hindi ko alam. Hindi sir, nagpaalam ako sa chief mobile ko, sabi ko, that time ng April, sige, sabi niya, nagpaalam ka pala, sige. Asan si JJ sir, nandun sa Invest, sabi ko, kinukuha ng affidavit. Tapos doon na siya pumunta ko doon, kinuha niya si Estolano, pinapunta niya sa loob ng opisina niya. Sinabi pa ni Orale, sinampahan sila ni Estolano ng kaso sa ombudsman dahil sa paghuli kay Javier. Kinasuhan po kami ng grave misconduct, misfeasance, arbitrary detention. Yun po ang kinaso niya sa amin. Dahil daw sa mali naming pag-aresto kay JJ Javier. Sabi niya na inaresto namin siya tungkol sa warrant of arrest ni JJ. Tapos sa pag-incriminate sa kanila sa paghuli namin, incriminate daw namin si JJ. Yun ang sinampa niya. Tapos sinasabi niya na yung kasama ko na nasa mobile, hindi daw kasali ng SOD. Samantala member po yan ng SOD. Kaya naman, nagpasaklolo na sa National Police Commission sina Orale at 4 pang pulis para sampahan din ng kasong administratibo si Estolano dahil sa umaray pagtanggap ng 7 milyong pisong Ayan, no? 7 bilyon na suhol, no? suhol mula kay Javier. 2 milyong piso aniya para masiguro ang dismissal sa kaso. 4 na milyon para humina ang isinampang kaso na RA 10591 at RA 9516 at 1 milyon naman para sa special treatment. Yan po si JJ Javier yung nakaitim may eyeglass, parang wala lang. Pero arrested na namin po siya diyan. Parang wala din siya pusas, wala siyang damit na na-arrested dahil siya po sa pagtrato ni Colonel Estolano sa VIP treatment. Mayroon pa pong isang video clip dyan. Ayan po si nakuha ng video si Estolano na nagdidikta sa investigador namin. Ang Napolcom, bibigyan ng pagkakataon si Estolano na idepensa ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsusumite ng counter affidavit. Nag-file po sila ng kaso laban kay Colonel Estolano. Yung pong kanilang complaint ay evaluate po ng ating Inspection, Monitoring, and Investigation Service o IMIS. After which, kung meron pong kailangan pa po mag-progress,
Papasugutin po yung si Colonel Estolano. I-evaluate huli ng IMIS. Kung piling ho nila, dapat po talagang tumuloy pa yung kaso. Sila po maaaring mag-file ng formal charge sa ating legal affairs, sir. Nauna nang sinabi ng HPG na si Javier ay kilalang scammer na gumagamit ang pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Leia Ilag. Alright, yan po ang reaction video natin ng mga suhol. Inaresto individual, no? Dapat kasuhan ng mga yan at marami pang mga sangkot sa mga suhol, lalo na sa flood control, no? Ng DPWH. At maraming salamat sa panonood pagkinig dito kay Rob Trip and peace out.